pag-aaralan po natin, and I think this would be a series in the series, God's formula for spiritual fruitfulness. Natural, normal, sa isang tunay na naligtas na gusto niyang lumago at mamunga. Totoo ba yon? Gusto lang ba ninyong maligtas? O kung ayaw na ninyong lumago, ayaw ninyong mamunga na maduplicate ang inyong buhay, I believe wala ng ganyan. So, I assume na lahat ng mga tunay na mananampalataya ay talagang gustong maging mabinungang mananampalataya. So, God's formula for spiritual fruitfulness, I think angkop na angkop ito sa atin by the grace of the Lord na gustong mamunga spiritually. When I say mamunga spiritual, hindi lang po ito yung magbago ang buhay. Hindi lang po yun. Parte ng bunga, yung good works. Pero yung good works, may purpose pa rin yun. Sabi ng salita ng Panginoon, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Meaning, ang purpose pa rin noon, para ang iba ay makakilala rin sa Panginoon at sila rin ay magluwalhati sa Panginoon. So, pamumunga po ito na ang kahoy, pag nagbunga siya, ang bunga niya, pag namunga naman, o ang seed niya, yung punla niya, pag naitanim at lumago at nagbunga, katulad din ng kahoy. Di ba? Ang santol, ang ibubunga niya santol. So, ang isang Christian, ang ibubunga niya, Christian din. Yun ang ibig kong sabihin ng spiritual fruitfulness. So, mag-examine tayo, simula nang tayo maligtas, may mga naligtas na ba sa pamagitan ng ating buhay? Ganun ang sana ang maging takbo ng ating isip ngayon. So, una sa lahat, mga kapatid, I want to tell you na ang Diyos nag-expect na ang bawat mananampalataya ay talagang mamunga. Okay? Very clear yan sa Bible. Kahit na sa Old Testament. Ang verse na ito, sa verse 8 ng chapter 15 ng John, sabayan po ninyo ako, sabi dito, by this my Father is glorified that you bear much fruit. Meaning kung hindi pala ako mamunga, hindi ko mabibigyan luwalhati ang Panginoon. Grabe, ano? By this, my Father is glorified that you bear much fruit. And then mayroon pang isa. So, you will be my disciples. Hindi ako tunay na tagasunod ng Panginoon kung hindi ako mamunga. Simple understanding of that verse. Meaning, ang Panginoon na gina-expect ako, gina-expect tayo na kung tayo tunay na mananampalataya, then tayo po ay magbibigay luwalhati sa Panginoon at magiging tagasunod tayo ng Panginoong Jesucristo na namumunga ang ating buhay. So, ganun po yun. And there's another one. John 15:16. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, He may give you. Now, pansinin ninyo, ini-imply ng Panginoon dito na ang gawain niya ay hindi dahil sa iyo at hindi dahil sa akin. Kaya nga, last Sunday, yun ang preaching natin, God does not depend, or the mission of God does not depend on us. In fact, it does not depend upon our talents, upon our failures, o kung ano ba. It's all the work of God. Sabi niya, you did not choose me. I choose you and appointed you that you should go and bear fruit. Again, maliwanag po yun. We have to bear fruit and that your fruit should remain. Ang word na remain dyan, mga kapatid, tinignan ko sa ibang mga translation at sa original na translation, ang implication is that yung bunga mo, mananatili siya na magbubunga rin. So, it's a tree of life.
Something like that. Okay? So meaning, expected ng Panginoon na kung tayo ay naligtas, maligtas din ang mga kakilala natin o kung kasama natin sa bahay. At kahit nawala na tayo sa sanlibutan ito, nagpapatuloy ang henerasyon na yan para sila ay makakilala rin sa Panginoon. Okay? So ganun po ang connotation dito. And then of course, ang provision ng Panginoon ay nandyan. Then dito sa Matthew 21 verse 19, medyo warning po ito sa hindi mumunga. And seeing a fig tree by the road, he came to it and found nothing on it but leaves, and said to it, "Let no fruit grow on you ever again." Immediately the fig tree withered away. Mapapansin ninyo, pumunta ang Panginoon noon, naghanap ng bunga. Subalit wala siya nakuhang bunga, kundi mga dahon. Maganda naman tingnan ang dahon. Pero God does not expect a fruit-bearing tree to just bear leaves. Di ba? Ang expectation ng Panginoon na ang kahoy na namumunga ay talagang magbunga. Yun. Kahit na napakaganda ng kahoy dahil siya ay malusog, maraming dahon, pero kung siya ay kahoy na dapat magbunga at hindi namumunga, sabi pa ng parallel passage doon, it cumbers the ground. Ha? Sa Bicol natin, nagsasamok-samok lang yan sa duta. Ati-ati lang sa bakura natin. Tanggalin lang yan. So, ganun ang ibig sabihin yan. Okay? So, if that is a picture of a Christian na hindi namumunga, patuloy na gumagamit ng fertilizer, ng abono, pero hindi man namumunga, pakatulad ng kahoy, then dapat talagang putulin. Okay, anyway, mga kapatid, ito po ang expectation ng Panginoon. And we come to our text this morning. As the Lord would enable us, we would be discussing more about this sa masusunod. John 12:24, sabi dito, "Most assuredly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain." Napansinin po ninyo, hindi ito parang matalinhaga, kundi nagbibigay lang ng tinatawag analogy. Mamaya we'll be discussing that. Na ang isang butil, the seed, a grain of wheat, kung hindi daw ito mahulog at mamatay, hanggan lang siya dyan. Pero kung ito ay mahulog at mamatay, then it produces much grain. Nag-i-illustrate dito ang Panginoon ng isang katotohanan scientifically and spiritually. At tulungan tayo ng Panginoon, gusto nating maunawaan ito. Then pagdating mo sa verse 25, makikita nyo sa verse 25, sabi diyan, "He who loves his life will lose it, and he who hates his life in this world will keep it for eternal life." Kinunek niya itong sinasabi ng Panginoon na isang butil na kailangang mahulog at mamatay para siya ay mamunga. Kinunek niya ito sa loving our lives or losing it. Okay? Or hating our life and keeping it. Parang illogical, ano? Wag mong mahalin ang sarili mo, maiingatan mo yan. Kung mahalin mo ang sarili mo, mawawala yun. Parang illogical. But I beg your patience. By the grace of the Lord, we'll try to understand this. Kung hindi man ngayon, agad-agad natin matutunan. We want to know this sa susunod pa ng mga messages natin. So mayroong scientific truth about the seed. Okay? A seed is made up of a seed coat and an embryo. Alam niyo yon. Kinuha ko yan sa encyclopedia, of course. A seed is made up of a seed coat. Yung balot niya. Ang pinakamatigas siguro na seed coat, alam niyo,
Ang pili. Oo. Ang covering ng pili. Pero kahit na anong tigas ng pili, pag nahulog yan sa lupa, kahit na nga konting tubig lang, moisture lang ang doon, at siyempre may init ng araw, maya-maya makita nyo, lumalabas na yung seedling. Lumalabas na ang plant. Di ba? So, ano itong embryo na ito? Mayroong seed coat at mayroong embryo. Ano itong embryo? Ang embryo, mga kapatid, ay parang katulad ng egg na ang itlog, mayroon na siyang buhay diyan. Ang tawag diyan, similya. We call it similya. Mayroon ng similya. Kailangan lang ang tamang temperature at tamang panahon para siya ay magbukas ng kanyang eggshell at lalabas yung chick. Similarly ang seed, similarly ang punla. Mayroon lang tama na temperature at siyempre kailangan ng araw and then maya-maya lalabas yung tinatawag nating plant. Okay? So ang embryo na yun, nandoon na mismo ang buhay, similya. Hindi po ang inahin, halimbawa kung sa egg, hindi ang inahin ang nagbigay buhay doon. Dati nang may buhay ang mga egg. Kaya nga kung magkukulture kayo ng egg, tinitingnan doon sa ilaw kung siya ay fertile egg o kung hindi. Pag hindi fertile egg, huwag na niyong i-hatch. Kahit na anong lagay niyo sa incubator na yan, hindi yan siya magha-hatch. Pero kung fertile siya, makikita mo kasi may ano doon, may parang pula, a thin thread na pula ang kulay. Meaning, siya ay fertile, then ilagay mo sa incubator, paliliman mo siya, lalabas po siya. So yun po ang ibig sabihin ng embryo. Sa loob noon, nandun na yung buhay. So, ganyan ang picture. Tingnan niyo ang picture. Oh. Yan, ang seed. Okay? Pag naibaon sa lupa, nagsusoften yun, lumalambot yung coat niya, yung seed coat, tapos mayroong moisture, then, siyempre, dahil nakadesign siya na para lalabas, seeking for the sunlight, ang tawag diyan sa science, the law of tropism. The law of tropism. So lalabas talaga yon. At makikita nyo, siya ay magiging plant. Okay? Now, inihahambing ng Panginoon dito ang pamumunga. Nasabi ko nga sa inyo, it's a beautiful picture of a fruitful or spiritual fruitfulness. Ito po ang mga katotohanan. Isa pang katotohanan tungkol sa punla. Seeds have all that they need to germinate and grow into a little plant given the right environmental conditions, moisture, oxygen, and warmth. So mayroon nandoon sa loob. Kumpleto na ang pangangailangan nila nasa loob para siya ay mag-germinate. Yun yung sinasabi ko sa inyo, nandoon ang embryo. Kung gusto pa niyong pag-aralan nyo, nandoon ang tinatawag DNA, the blueprint of that plant. Okay, ngayon, with that, we will form an analogy. Tingnan natin ang paghahambing and then we will try to apply that sa buhay natin as intended, I believe, by that verse na binasa natin sa John 12. Every real Christian is like a seed that possesses a life within. Ang bawat tunay, I want to emphasize palagi ang word na real kasi maraming mga tao nagsasabi, Christian din siya, pero ang totoo, hindi naman pala. Member lang ng organisasyon, pero hindi tunay na naligtas. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na nga hula na dahil Baptist Christian yan, may mga Baptist na hindi Christian. Yan ang totoo. So every real Christian is like a seed. Para tayong punla na mayroon na tayong buhay sa loob. Okay? Kailangan lang ang pagtrabaho siyempre ng banal na Espiritu. And that is about parang the sunlight, the spiritual sunlight na sabi ng Panginoon, dapat sumikat ang Ebanghelyo sa mga puso natin and then ma-germinate yun. Anyway, I'll not be discussing about regeneration. Pero ang tinitingnan dito natin,
Na kung tunay ka na mananampalataya, itong nangyari, mayroon kang buhay na walang hanggan diyan sa'yo. Okay? Verily, verily, I say unto you, he who believes on me has everlasting life. Ang word na has, present perfect tense, na ang ibig sabihin, kung tunay ka na ng palataya ngayon sa Panginoon, ngayon mayroon ka na at hindi na yan mawawala, magpapatuloy yan. Nandiyan yan sa iyo. Everlasting life. He who believes, hindi po pamembro sa kung anong relihiyon, simbahan o iglesia, hindi po sa dahil mabait ka o wala kang kasalanan. Mayroon bang taong walang kasalanan? No. He who believes on me, kay Christ. Hindi sa mga santo-santa, kundi kay Jesus Christ. Anong pangako? Has everlasting life. Hindi po yung sinabi, will have. Meaning, kung tunay ka na ng palataya, you have it now. Nandyan sa'yo. Maliban pa doon, nandyan ang banal na Espiritu. So, like the seed, ganun po tayo. Ang pangalawa na analogy po dito, like the seed, a Christian is to die before it can bear fruit. Medyo malalim na po ito. Pero, ang paghalintula dito ng Panginoon ay hindi mo maiiwasan na ito ang intention niya. Kaya nga sinasabi niya doon, he who loves his life will lose it. He who hates his life, what does it mean to hate your life? Sa isang parallel, sabi diyan, must take up his cross, and that cross means death. So meaning, katulad ng punla o ng seed, ang isang Kristiyano ay kailangang mamatay bago siya makapamumunga ng ini-expect ng Panginoon na bunga. And that's why may verse tayo ng ganito. 1 Corinthians 15:31. I protest by your rejoicing, which I have in Christ Jesus our Lord. I die daily. Ano bang ibig sabihin nito? I die daily. Araw-araw ba namamatay si Apostol Pablo? I think the Apostle Paul understood well nang sinasabi ng salita ng Panginoon na kamatayan na dapat araw-araw inire-reckon natin yan, ibinibilang natin yan na ako ay patay na. Hindi na ako ang dapat mamuhay para sa aking sarili. Nag-istorya ko sa inyo ng konti. I learn, maybe experientially, noon, that was the time na the Lord broke myself. And then that was the time na I decided na kahit napatayin ako, kahit na mamatay ako, kasi I was threatened dito noon na i-boot out nga ako, paalisin ako dito. And so that night, gusto kong umalis. Sabi ko sa misis ko, iwanan na lang natin ito para walang gulo. And then may offer sa akin noon diyan sa PNOC na magtrabaho. Ang opportunity grabe. Pero I remember na nag-decide na ako na sumunod sa Panginoon. And so to make the long story short, mga kapatid, nangyari yun na dumating sa puso ko na I'm willing to die kung kinakailangan. Dahil doon sa verse, nag-argue kasi ako Sabi ko, Lord, iwanan ko na lang ito. Marami namang mga pastors dyan na pwedeng magtrabaho dito. Ang sagot sa akin ng Panginoon, verse. Sige, iwanan mo. Ang hireling, pag mayroong problema, tumatakbo. Umiyak na ako kasi I'm not a hireling. Lord, hindi po ako hireling. Hindi naman ako bayaran. Hindi ako bayaran. Iniwan ko ang profession ko, ang trabaho ko. Mas malaki pang sweldo ko doon kaysa dito na binibigay sa akin noon. So, hindi ako bayaran. I'm not a hireling. Alam niyo, ang sagot sa akin ng Panginoon is another verse. The good shepherd laid down his life for the sheep. Kung hindi ka hireling, handa ka na ibuwis ang iyong buhay para sa mga karnero. And that was the night I believe that the Lord has broken me. At sabi ko, Lord, yes, I'm willing to die.
Later, nalaman ko, itong mga verses na ito. Tingnan yung verse na ito. Likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Ang salitang reckon is ibilang mo. Ibilang mo na totoo yan. Ibilang mo dahil nangyari yan. Ibilang mo talaga napatay ka na. So si Pablo naintindihan ito, kaya pala siya nagsabi, I die daily. Kasi sabi niya, napako na ako kasama ni Kristo. And daily, I am crucified. Hindi niya sinasabi, I was crucified. Past. I am crucified with Christ. And then, alam din ninyo ang Romans chapter 6, verse 6 na palagi kong binabanggit dito. Knowing this, that our old man is crucified with Christ. Ang datihang pagkatao ay napako na. Ha? Napako na kasama ni Kristo. And you know, mga kapatid ko at mga kaibigan, very important po ito about dito sa sinasabi ng Panginoon. Maliban na ang butil o ang seed ay mahulog sa lupa at mamatay, it remains alone. Hanggang lang siya dyan. Meaning kung nasa eskaparate lang yung seed mo, yung punla, hindi yan mamumunga, sigurado ako. Kahit na ilang taon dyan, mabulok na lang yan, hindi yan mamumunga. Pero kung mahulog yan at mamatay, mamumunga yan. When you speak of a Christian na ina-expect ng Panginoon na kailangan mamunga, then ang buhay natin kailangan dumating doon sa crucible of fire na kailangan tayo mamatay and live again for Christ. I believe that's the meaning of this verse. Likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. And then, itong pangatlo, actually lang ito, we will have application maya-maya. Pangatlo, like the seed, every real Christian has all that he need in order to grow and bear fruit. Okay? Ang seed, baga sabi ko sa inyo doon yung embryo, kompleto na. Ang germinating life nandoon na. Kailangan lang ang tamang environment, tamang timing, katulad ng itlog, then magha-hatch po siya. Basta siya ay fertile egg. So, tayo rin, na mayroon ng buhay na walang hanggan, tayo na linigtas na ng Panginoon, kompleto na po tayo dyan kay Kristo. Now, the first thing na gusto kong i-discuss ngayon, nandyan po sa atin ang Banal na Espiritu. We have the Holy Spirit living within us, and He lives within us permanently. Hindi po labas-labas, alis-alis, katulad ng sinasabi natin ng mga kaibigan nating charismatic. Na nawawala ang Espiritu, umaalis naman, then tatawagin naman nila, Come Holy Spirit. At pag dumating, natutumba at nagkikisay-kisay. No, that's not the Holy Spirit of God. Ang Holy Spirit ng siya ay nanahan po sa atin, nanahan po siya sa atin permanently. Hindi po tayo iiwan yan. Yun ang napakaganda. Kaya nga sabi ko sa inyo last Sunday, ang mission ng Panginoon hindi dependent sa ating success o sa ating failures. Kahit na kung minsan nang hina tayo, may mga failures tayo, ang mission ng Panginoon ay magpapatuloy yan. Okay? You only have to realize that. So we have the Holy Spirit living with us permanently. Tingnan niyo ang verse na ito. Romans 8:9. But you are not in the flesh, but in the Spirit. Meaning, hindi ka na sa realm ng laman, but in the Spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you, kung tunay talaga nandyan sa iyo ang Banal na Espiritu. Kung wala dyan sa iyo ang Banal na Espiritu, hindi ka pag-aari niya. Maliwanag po yun. Di ba? So, mga tunay na mga naligtas, pag-aari niya ng Diyos. Nandyan nga ang Banal na Espiritu bilang garantiya, a down payment, an earnest of that redemption. Na parang nagsabi ang Panginoon, okay, andito na ang unang bayad para sa gagawin kong pagtubos sa lahat ng tao na nampalataya sa akin, the Holy Spirit. So the Holy Spirit is living in us permanently, at kung ikaw ay hindi pinananahanan ng Banal na Espiritu, then
hindi ka po pag-aari ng Panginoon. So, tanong ngayon, lahat ba ng mga tunay na mananampalataya dahil pinananahanan ng Banal na Espiritu, automatic na mumunga? Hello? Automatic na mumunga. Ganun ba yon? Hindi po. Maraming mga mananampalataya pinananahan ng Banal na Espiritu, pero hindi namumunga. Bakit? He remains alone. Hindi siya natuto, hindi siya namatay diyan kay Kristo. Yung kung sa coat pa ng seed, nandoon ang seed, but the seed coat is not broken. Hindi lumalabas ang buhay ng Panginoon. Hindi lumalabas ang buhay na inibigay sa atin. You remain living in your own life. Now, there are theological things that we ought to know or doctrinal things that we ought to know. Pero kahit na maintindihan natin ang lahat ng mga doktrinang ito, kahit na maging scholar ka, kahit na maging alam mo na ang lahat ng mga verses na ito, kung hindi po nangyari yon, the breaking out of the old man, the breaking out of the seed coat ng ating buhay, we will not bear fruit. May tatlong bahagi ang tao. Ano nga yun? Spirito, kaluluwa, at katawan. 1 Thessalonians 5:23. Doon sa 1 Thessalonians 5:23, prayer yun ni Pablo, sabi ni Pablo, and God sanctify you wholly, that your whole spirit, soul, and body be preserved blameless unto the coming of the Lord Jesus Christ. Alam niyo ang ibig sabihin ng blameless doon? That is not sinlessness. Iba yung word na blameless kaysa sinlessness. Walang mananampalataya na sinless. Wala. But we can be blameless. Anong ibig sabihin ng blameless? Similar yan sa paggagamit doon kay Noah. Noah was found perfect sa Old Testament. Okay? Found perfect. Ang word perfect, Noah was not tainted. Hindi siya nahaluan. Hindi siya na hybrid. Kung yun pang gusto natin pag-usapan. Okay? Noah was pure human. Yun pang ibig kung yun ang ibig ipakahulugan ng word na perfect. At itong blameless na ito, ang ibig sabihin na ang katawan ko, ang kaluluwa ko, ang espiritu ko, ito ay buo na ginagamit ng Diyos para mamunga. Hello? At paano ito nangyayari? Nangyayari po ito kung ang ating espiritu na pinananahanan ng Banal na Espiritu ay mapalakas. Kailangan lumakas ang espiritu. Na tayo nga ay may tatlong espiritu, ay tatlong parte, espiritu, kaluluwa, at katawan. At ang espiritu ng tao ang siyang ipinapanganak na muli. He that is born of spirit is spirit. At ang spirit natin at ang Banal na Espiritu ay doon nananahan ang Banal na Espiritu sa espiritu natin. And there must be that oneness, that unity of our spirit with the Holy Spirit. Okay? Ito po ang tinatawag Shekinah glory doon sa lumang tipan. Naalala ko, tinuro ko yan sa inyo, na mayroong tatlong parte ang tabernakulo doon. The first part, yung outer court. The second part is the holy place. The third part is the Holy of Holies. At doon sa Holy of Holies, yun ang tinatawag innermost, pinaka-inner, pinaka-dulo. Doon nananahan ang Diyos. Kaya walang nakakapasok doon basta-basta. Kahit na ang pare, ang high priest pagpapasok doon, kailangan nag-sacrifice muna siya para sa kanyang sarili. Or else, pagpasok na yun, patay siya. But you know, may nangyari. Nang mamatay ang Panginoong Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, yung korte na yon na nakatabing doon, nasira yon, nasira nga, from top to bottom, nabuksan yon. Na nagsisignify, nagpapaintindi sa atin na ang Banal na Espiritu, okay, na nandyan,
ay pwede nang mag-influence using our spirit, mag-influence sa kaluluwa natin at sa katawan natin para mag-align na magsunod sa Panginoon. Likewise, the truth is, pwede na rin tayo direkta sa Panginoon. Hindi na natin kailangan ang pare o kung high priest. Direkta na tayo doon. May access na tayo doon sa throne of His grace. But there is another effect na hindi masyado naturo. At ito nga, ang banal na Espiritu na nananahan sa iyo, kung ang Espiritu natin, the regenerated Spirit, nagpapasakop sa banal na Espiritu, then He is being strengthened para labanan ang kaluluwa at labanan ang dictates ng katawan. Hello! It's a reality, mga kapatid ko, na kung tunay ka na mananampalataya, mayroon kang na-experience na ang gusto mong gawin dahil tama at totoo, biblical, hindi mo nagawa. Experience mo yan? At ang ayaw mong gawin dahil alam mo mali, yun ang ginagawa mo. Lalo na kung naging habit mo. Totoo ba yan? Umamin. Totoo yun. Yes. And there is the conflict. Ngayon, magpapatuloy lang ba tayo na talunan? O we want to win over our enemies, the internal enemy that is within us, the old nature. And it is the breaking of the outer coat, the outer man. So tulungan tayo ng Panginoon. This is the verse. Tingnan niyo ang prayer ni Apostol Pablo, Ephesians 3:16. That He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might through His Spirit in the inner man. Ano ang prayer ni Pablo? Para mapalakas tayo. Saan kukunin ang kalakasan na yon? According to the riches of His glory. May kakulangan ba yon? O sufficiente? Nandiyan na yan. Kailangan lang mapalakas tayo. But the Apostle Paul was praying, nakaluhod siya by that time. I bow my knees unto the Father, sabi ng verse 14. Meaning, napakaseryoso ng bagay na ito. And this is chapter 3 of the book of Ephesians. Pagdating mo sa chapter 4, nandoon binabanggit ang the new man and the old man. Nandoon ang works ng old man at works ng new man. At sinasabihan tayo doon, na matuto tayong magpatawad. Halimbawa, let all bitterness and wrath be put away from you with all malice. Let all bitterness and wrath and anger be put away from you with all malice. And be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, has forgiven you. Okay? Put off. Do not be tainted. Be blameless. Yun ang ibig sabihin diyan. Dahil nandyan ang conflict. At paano natin ito paglalabanan? Then pagdating mo sa chapter 5, about relationship, nandoon, yung pagpapasakop. Hindi madali magpasakop. Lalo na kung ang akala mo mas magaling ka kaysa pinapasakopan mo. Di ba? Pagdating mo sa chapter 6, nandoon yung labanan. Pagdating mo sa chapter 6, verse 10, sabi doon, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Take the whole armor of God. Bakit kailangan ng armor? Kasi may laban. We are in the battleground. Hindi po tayo nasa playground. And you know, mga kapatid, seryoso nga na bagay po ito. Because this is a daily, constant conflict that God expects us to win and expects us to bear fruit. Okay? So, Ephesians 3:16, to be strengthened. Sino ang magpapalakas sa atin? Pamagitan ng banal na Espiritu, through His Spirit. Saan tayo palalakasin? In the inner man. And what is the inner man? That is the regenerated man. Mapalakas ito. At ito, mga kapatid, prayer po ito ni Apostol Pablo. But it should be your prayer also. It must be my prayer also.
Lord, strengthen me in the inner man. Alam niyo kung minsan, kahit na doon sa mga nagre-request sa akin na magpa-pray, karamihan ang prayer lang o ang prayer request, palakasin ang kanilang katawan. May karamdaman sila. What about our spirit? What about our soul? Because we are so fleshly. Ang mga mind natin, kailangang magbago ito. Ha? Kaya our spirit, our regenerated spirit, with the Spirit of God, kailangang mabago itong mindset natin. I have that preaching doon sa Doctrine of Man. Okay? Renewal of mind. At yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Wala po ng transformation na nangyayari kung wala ng renewal of the mind. So the mind must be conquered. The emotions must be conquered. Nandyan po, saan yun nakatira? Diyan sa kaluluwa natin. Di ba? Madali tayong magalit, lalo na kung sinasaway tayo sa ating ugali. Hahanap agad tayo ng mali din ng sasaway. Kahit na bersikulo ang gamitin niya sa iyo, pero mapalusot yan, bakit ikaw? Hindi ba ganyan ka rin? And what is that? That is not the Spirit of God controlling our spirit. That is, I'll say the least, that is your unregenerated self. Of course, the self it cannot be regenerated. Mga kapatid, makikita mo ito sa daily walk mo sa buhay. Conflict na yan. And unless na matuto tayong mamatay, mahulog at mamatay, hindi tayo mag-grow at hindi tayo mamumunga. So we need to know how to break the seed coat of our lives. Ang kaluluwa natin, ang katawan natin, ito ang outer man. The inner man is the spirit na pinananahanan ng banal na espiritu. Kaya't makikita nyo sa Bible, if you read sa Bible, sabi ni Pablo, 2 Corinthians 4:16, sabi ni Pablo, although the outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. What about the outward man? It's not just about the body. The outward man perishes, yet the inward man is renewed day by day. We need to know. We need to know how to fight. So, ganito pa mangyari, last na analogy po natin, when we are strengthened by His Spirit, we can win over our outer man, that is the seed coat. Then we can start to grow and bear fruit. Mag-examine na po tayo sa ating buhay ngayon. Kumusta po ang ating buhay? Simula nang naligtas ka, hanggang ngayon, ilang taon na? May naging bunga na ba? O baka wala? Dahil hindi tayo natutong mamatay. We still remain living for ourselves. Living sa gusto natin. Ito ang gusto ko. Ito ang gusto ko. Bakit pakialaman mo ako? Ito ang gusto ko. We are living according to our emotion. Dito ako nagagandahan. It has to be broken. It has to be won over para tayo ay magsimula mag-grow. Like the seed, he must break forth the outer covering. Yung nakita natin. So the effects, anong epekto when our outer man is broken? We can intercede for others with love and compassion. Matututo tayong manalangin para sa iba na tunay na panalangin na may pag-ibig at may habag. Matutunan natin na kahit na hating gabi na ipaalala sa iyo ng Banal na Espiritu, ang kapatid mo sa Panginoon na nasa kahinaan o kaya ang kaibigan mo na kabiro-biruan mo pero alam mo na hindi pa mananampalataya. Maalala mo yon. Sabi ka, uy, bakit kaya ginising ako ng Panginoon sa hating gabi na ito? Ano ba? Then,
Your spirit talks with the Holy Spirit. Pinapaalala sa iyo yung kaibigan mo. Ano kayang ibig sabihin noon? Bakit pinapaalalahanan ka? Kasi hindi mo siya na-witnessan. Hindi pa siya naligtas. So anong dapat mong gawin? Dalawa. Pwede. You quench the spirit by not entertaining that. Bahal. Tapos, ang sarap kasi matulog. That is the outer man dealing with you. Bakit ka nga namang gigising ng hating gabi? Para lang mag-pray sa kaibigan mo. Ano naman ang pakialam mo sa kanya? But you know, if you are led by the Spirit of God, you can rise up. And then you can overcome the dictates of the flesh. You can overcome yung sarap ng tulog. Sabi ka, Lord, ginising mo ako ng ganito. Naalala ko ang kaibigan ko. Lord, do you want me to pray? I will pray for him. I will pray for her. Tanong, it had happened to you? Kasi kung hindi nangyari, you are still living for yourself. Mga kapatid, I'm sorry to say this, pero binanggit ko na yan sa inyo. I got saved first time nang maligtas ako. Akong una naligtas sa bahay. Persecutor ko ang mama ko. At hindi ko alam kung anong pwede kong gawin. But I remember, nakarinig ako ng preaching. Pag uwi ko, I decided to pray sa mother ko. At nag-commit ako sa Panginoon, Lord, paghating gabi, gisingin mo po ako. I want to pray for my mother. And that has been real, mga kapatid ko. Paghating gabi, ginigising ako ng Panginoon. And then, I started praying for my mother. It's not the work of Rodolfo, I believe. It's not the work. It's the work of the Spirit and my spirit. Strengthening my spirit. Na sinasabi, hey, you ought to pray for your mother. You ought to pray for your mother. Or else, mapunta siya ng impyerno. And that was the night. Many nights, I would say, na gigising ako, kahit na masarap matulog, pero sabi ko, Lord, tulungan mo ako. I want to pray. Kung minsan mag-drop muna ako ng ROTC, mag-drop ka muna. Mga 10 times para mag-init yung katawan mo. O tapos, maka-pray ako. And you know, gusto kong ibalik yun ng Panginoon kasi I want to pray more. Pero ang ibig ko sabihin, I have experienced that na nalaman ko na lang, nagtitila ako ng manok 4 o'clock in the morning, then saka ako magbawi ng tulog ko. And I believe yun ang dahilan, ang epekto na nangyari sa mama ko ay epekto na dahilan sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ilan sa mga anak mo, ilan sa mga kaibigan mo, ang hanggang ngayon nakarinig na ng gospel pero parang baliwala lang sa kanila. Ilan? They're still living sa ganung buhay. Do you care for them? The answer is, yourself do not care for them. But the new man cares for them. Kailangan ma-overcome ang old self. So we can intercede for others with love and compassion. Number 2, we can give sacrificially but joyfully for missions. That's why kinunik ko ito sa missions kasi walang mangyayari kahit na mag-pleading ako sa inyo na magbigay. And in fact, makinig kayo ng maigi, hindi ko po ugali iyon na mag-accomplish lang ng isang bagay na magbigay lang kayo para may magamit tayo sa mission. Hindi ko po ugali iyon. I want the production of the Spirit of God from the heart na magmumula sa mga taong tunay na naligtas. Katulad ng mga Macedonian Christians doon sa 2 Corinthians chapter 8, na nang mabalitaan nila na nangangailangan ang trabaho ng Panginoon doon sa Judea dahil tinamaan ng gutom doon. At nag-appeal si Pablo, grabing kagalakan nila sa gitna ng kanilang kahirapan at sa gitna ng kanilang malalim na karukhaan.
That is how the Holy Spirit describes their conditions. Okay? Pero, ang kanilang bulsa ay puno ng pagmamahal at lumabas ang mga material blessings para sa trabaho doon sa Judea. What a privilege na in our extremity, God will use us para sa problema ng iba. I'm trying to tell you mga kapatid because this is life. Hindi po ito program na parang programahan ko lang kayo. O magbigay tayo. Katulad, dinaanan ko rin yan noon. Lagay tayo dito ng mga program ha. Paano magbigay? Hala, lagay tayo ng program dito. Isulat niyo ang pangalan ninyo. Pag nakasulat ang pangalan mo, diyan, medyo nahihiya ka na hindi magbigay. That is not joyful giving. That is not sacrificial giving. O kaya ipalibot ang mga tikpaw para maglagay ka doon. Kung hindi ka nakahanda, ganun ka, hinahanap mo yung pinakamaliit dyan, ano ba yun? Dahil hindi ka nakahanda. But you know, it's different if you love. It's different. It's different pag na-in love ka eh. Di ba? At yan po, ang ninanais ko na mangyari sa kongregasyon na ito. Remember, it doesn't matter to God whether few or many. Kahit na konti lang tayo, pag tayo ay binuhay na muli ng Banal na Espiritu, pag tayo ay manalo sa ating datihang pagkatao, we would break out from our shells. We will not be captive doing good anymore. We will be free beings doing good for the glory of the Lord. And that's what God wants. Okay? Tulungan po tayo na we can give sacrificially but joyfully for missions. And then, ito ang number 3, we would be willing to leave our comfort zones and go where the Spirit wants us to go. We would be willing. Madali lang magkanta ng itong Lord send me anywhere. Pero do not sing that. Mamaya aawitin natin yan. Do not sing that if you have not learned to die for yourself. Iba katotohanin ng Panginoon yan, ipadala ka doon sa Uganda, sa Papua New Guinea. Pakatapos, sasabihin mo, Panginoon, ayoko doon. Doon. When you say, Lord, send me anywhere, wala ka ng choice. You have not chosen me, I chose you. Yun ang ibig sabihin yan. Okay? So, what is your comfort zone? Hindi ko alam. It might be, hello, makinig kayo ng maigi. It might be the comfort zone na nasa kamay mo. Ano ba yon? Alam ba nyo na ang cellphone ay pwedeng maging comfort zone mo? TikTok, TikTok, tok-tok, tok-tok. Maya-maya, naubos ang oras mo. Wala ka ng panahon para mag-pray. Wala ka ng panahon para mag-aral sa mga dapat mong pag-aralan na mas productive sa iyong buhay. Right? That could be a comfort zone. In fact, ang ginagawa ngayon ng mga tao, lalo na daw yung mga matatanda, kailangan palaging may gawin. Ang iba, nagpaputok ng mga cellophane. Putok ng cellophane. Para lang may gawin. Di ba? Stress remover daw yon. Ang iba, pag galit, kukuha ng bili ng kamatis, itatapon sa wall para maalis ang galit niya. Grabe. Psychological maneuvers yan, mga kapatid ko. They are trying to deceive you. The way to remove that is to fight the old man and be as gentle as Christ. Mga kapatid, mga kaibigan, anong comfort zone mo na kailangan mong iwan? Manonood ako ng, PIBA pa naman ngayon. PIBA. May laro mamaya ang mga gilas. May laro. Makaka-online ako o makaka-live ako.
Pero kung sabihin ng Banal na Espiritu sa iyo, huwag kang manood. I want you to pray for the missionary ngayong gabi. Will you do it? Yun ang ibig sabihin ng Lord, send me anywhere. Yun ang ibig sabihin ng Lord, not my will, but your will. Yun ang ibig sabihin ng pagpapasakop sa Banal na Espiritu. Hindi naman tayo, sinless. Hindi. But anytime ng Banal na Espiritu will direct us, we will follow. I remember Philip. Nag-evangelize si Philip doon sa Jerusalem, sa Galilee. Grabe ang grabe ang mga naligtas doon. Pero sinabihan siya ng Banal na Espiritu, punta ka doon sa may daan, nandoon ang eunuch, daraan ang chariot, pasok ka doon, akyat ka doon sa karwahe, witnessan mo yon. Paano nalaman yun ni Philip? May program ba na sinunod si Philip? May program? May utos sa kanya yung mission board, sabi, hey, punta ka doon. No, it's the Holy Spirit speaking to His Spirit. At yun ang kailangan natin mga kapatid. Na may time tayo to talk with the Spirit of God. Pagka-morning, try to contact God. That's the first move. First best move. Okay? Oh, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, sabihin ko po sa inyo, ito po, unless we fall to the ground and die to self, hindi tayo mamumunga. Everything will be a fancy. Akala natin bunga, pag pitas natin, walang laman. Upah. And we don't want to be like that. Tulungan po tayo ng